Kidlat News Updates. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniulat ng Kidlat News Channel noong October 28 ang pagkamatay ng isang New People's Army o NPA leader at paghuli sa isang miyembro kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng 10th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga miyembro ng Guerrilla Front Sendong ng NPA sa Barangay Carmen, Jimenez, Misamis Occidental noong Huwebes, October 26. Kinilala ang nasawing NPA leader na si Michael Cabayag alias Teddy na tinukoy bilang commanding officer ng GF Sendong, habang kinilala naman ang nahuling miyembro na si Armida Nabiquis alias Yumi. Na-recover sa engkwentro ang isang M16 rifle with M203 grenade launcher, isang CZ rifle, isang M653 carbine, mga bala at iba pang dokumento ng NPA. Sa pinakahuling ulat, matapos ang engkwentro October 27, Biyernes, nagdesisyong sumuko ang kasamahan ni Yumi ni si Ardonel Dagohoy alias Makol at sinurrender ang kanyang dalawang AK-47 rifles sa Barangay San Juan, Panaon sa parehong lalawigan. October 29, Linggo, nang ituro ni alias Yumi ang kinaroroonan ng mga armas na itinago ng grupo sa San Lorenzo Ruiz, Sinacaban. Ang engkwentro, pagkamatay, paghuli at pagkakahanap sa mga armas ng Guerrilla Front Sendong ay itinuturing ng Philippine Army na simula ng pagbagsak ng kakayahan ng grupo na maipagpatuloy pa ang kanilang laban. Ito rin ay pagpapakita ng dedikasyon at pangako ng puwersa ng pamahalaan na makamit ang kapayapaan sa lugar. Inaasahan ang panakanakang pag-ulan ngayong araw hanggang bukas, araw ng undas, bunsod ng binabantayang dalawang weather systems ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa tala ng Weather Bureau kaninang alas 4 ng umaga, makararanas ng panakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora Province dahil sa binabantayang low pressure area o LPA na huling namataan bandang 470 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ayon pa sa PAGASA, nananatiling maliit ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 48 oras. Napataas din ang posibilidad na bumuhos ang ulan sa Southern Luzon at Visayas dahil sa umiiral na shearline o salubungan ng malamig na hangin mula sa northeast monsoon at mainit na hangin nagmumula naman sa karagatang Pasipiko. Samantala, makararanas naman ng cloudy skies with light rains ang Batanes, Cagayan at Isabela, habang partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains naman sa Ilocos Region, iba pang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon, bunsod ng northeast monsoon o hanging amihan. Inabisuhan naman ng Weather Bureau ang publiko na magdala ng payong o pananggalang sa ulan, gaya ng kapote sa pagbisita sa sementeryo bukas sa Metro Manila at Calabarzon dahil sa panakanakang pag-ulan at pagkidlat ngayong araw hanggang Huwebes, November 2. Handang-handa na ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa Miss Universe 2023 pageant. Ngayong gabi, aalis na ng bansa si Michelle para lumahok sa 73rd Miss Universe na gaganapin sa El Salvador sa Central America kung saan makakalaban ito ang higit 80 kandidata. Bago yan, sumalang muna sa hot seat si Michelle sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan sinagot nito ang ilang katanungan tungkol sa kanyang preparasyon, advokasya, maging ang pag-amin nito tungkol sa kanyang sexualidad. Umaasa si Michelle na masusungkit nito ang ika-5 korona ng Pilipinas sa Miss Universe. Kaya naman panawagan ito sa mga kababayan ang tuloy-tuloy na pagsuporta gaya ng pagboto sa Pilipinas sa Miss Universe app. Sa huling fan vote update ng Miss Universe Organization, pasok si Michelle sa top 3 ng Asia Pacific region. Ang kandidata na may pinakamaraming boto ay otomatikong makalulusot sa semifinals. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelinon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.